yung tao na yon? Si Dr. Fairfax, siya ang chief ng OBGYN natin. Ang asawa niya ay si Dr. Arnold, VP ng ospital natin. Ang sayang naman para kay Dr. Fairfax. Narinig ko may problema siya sa kalusugan. Matagal na silang kasal, pero hanggang ngayon, wala pa rin anak. Ma, huwag kang magalit. Hindi sa ayaw kong magkaroon ka ng apo. Ikaw mismo ang nagsasabi. Gaano nakatagal kayong kasal? Ma, busy ako ngayon. Patrick, ayoko sanang sabihin. Pero sa estado at posisyon mo ngayon, pwede ka namang pumili ng kahit sinong babae. Bakit kailangan mo pang piliin? Yung may sakit sa puso, na hindi pwedeng magkaanak. Gusto mo ba akong mabaliw? Ma, alam ko. Actually, gusto ko sanang. Alam mo na, alam mo. Anong alam mo? Wala kang alam. 8 taon. 8 na kayong taon na mag-asawa, pero hindi mo pa rin ako nabigyan ng apo. Sasabihin ko sa'yo, kung hindi ako makakita ng apo ngayong taon, huwag ka nang umuwi sa bagong taon. Honey, sorry. Sa lahat ng taon, ikaw ang nagdala ng lahat para sa akin, tahimik lang. Miss, ikaw ang pinakaalam sa kondisyon ng puso mo. Maliban na lang kung ganap na gumaling ka sa operasyon, masyadong mataas ang panganib para magbuntis. Pero pati ang operasyon mismo, malaki din ang risk sa pangmatagalan. Hindi ko ito may rekomenda. Director, salamat sa payo. Pero napagdesisyonan ko na, gusto ko si Patrick Arnold ang mag-opera sa akin. Kailangan talaga namin magkaanak ni Patrick Arnold. Honey, bakit ka nandito? Ako, hindi pwede. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya na siya ang mag-opera sa akin ngayong hapon. Kapag sinabi ko, masyadong mabibigatan ang loob niya. Honey, kanina lang ikaw. Baby, aalis ako ng ilang araw. May medical conference kasi ako. Habang wala ako, alagaan mong mabuti ang sarili mo ha. CJ, honey, sisiguraduhin kong aalagaan ko ang sarili ko. Ikaw din, magpahinga ka rin hanggat kaya mo. Alam ko. Sige, balik ka na sa trabaho mo. Babalik na rin ako sa department ko. Oh, CJ, ituloy mo lang trabaho mo. Director Arnold, may nakaschedule kang isa pang operasyon mamayang hapon. Pwede mo bang i-review muna? Baby, selos ka ba? Baby, anong ginagawa mo? Nasa labas pa si E.K. Fairfax. Hindi ka ba natatakot na malaman niya? Ano ngayon kung malaman niya? Ikaw ang baby ko. At saka, may paparating na tayong baby. Kailan mo ba ako balak pakasalan? Sandali lang, sa susunod na linggo pa ang botohan para sa presidente. Yung boto niya, mahalaga para manalo ako bilang presidente. Pag nakuha ko na lahat ng boto, yung mga executive ng Fairfax Group, sila na ang mag-appoint sa akin bilang susunod na presidente. Kapag nangyari yon, ikaw na ang magiging misis ng presidente. Tay, may gusto sana akong pag-usapan sa'yo. Tumawag si Camila, hindi niya alam na bumalik ka na sa bansa. Mahal, napagpasyahan mo na ba na bumalik sa kumpanya? Sinabi ko na sa'yo dati, yung stressful na trabaho sa ospital, talaga namang hindi bagay sa'yo. Saka, yung Fairfax Group, mapupunta rin sa'yo balang araw. Hindi pwedeng magtrabaho ka lang palagi sa kahit anong branch office na ospital. Tay, gusto ko pa rin ituloy ang operasyon. Gusto kong magkaanak. Ano? Hindi mo ba alam kung gaano kadelikado ang heart surgery? Pwede nitong ikapahamak ang buhay mo. Dahil ba kay Patrick, pinipilit ka ba niya? Alam ko na noon pa. May masamang balak talaga ang lalaking yon. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Hindi ko kailanman pinayagan na magkasama kayong dalawa. Tay, mali ang iniisip mo. Hindi ganun si Patrick. Decision ko to. Sa lahat ng taon na lumipas, hindi niya alam ang tunay mong pagkakakilanlan. Lalo na't ako pala ang anak ng chairman ng Fairfax Group. Mahal, sa tingin mo, sino ang mas magaling? Ako o si E.K. Fairfax? Yung matandang tsismosa na yon, paano niya naman matatalo ka? Sa'yo lang talaga ako obsessed. Gusto nga kitang kainin araw-araw. Tay, huwag ka mag-alala. Si Patrick mismo ang gagawa ng operasyon ko mamaya. Alam kong magaling siya bilang doktor. Sa lahat ng taon na lumipas, hindi niya nalaman kung sino talaga ako. Ang dami niyang kinargo para sa akin ng palihim. Kaya nga, mas lalo kong pinagkakatiwalaan ang pagmamahal niya para sa akin. Love, huwag mo akong sisisihin na itinago ko ang lahat sa'yo. Natakot lang akong baka masyado kang ma-pressure dahil sa background ko. Pagkatapos ng operasyon, ikukwento ko na sa'yo lahat, pangako. Love, para sa heart surgery mamayang hapon, gusto kong nandoon ako. Para saan pa? Na-attend ka ng ganoong operasyon? Love, alam mo naman na ang tanging kondisyon para maging regular ako ay tumulong bilang anesthesiologist sa isang malaking operasyon. Love,
Pirmahan mo lang dito, para makatrabaho pa rin kita palagi sa tabi mo. Sige na, ikaw na ang masusunod. Sino bang kayang tumanggi sa'yo? Ikaw na makulit na mahal ko. Love, hindi mo pa napipirmahan. Routine na operasyon lang naman ito, mamaya na lang. Pirmahan mo na lang para sa akin, ayos na yon. President Wilson, ito po ang listahan ng staff para sa operasyon ngayon. Vice President Arnold, alam mo ba talaga kung gaano kahalaga ang operasyon ngayon? Pinayagan mo pa talaga yung intern na mag-anesthesia. President Wilson, si Talia Monroe po ang pinakamaasahan kong assistant. At saka, alam ko pong magaling talaga siya. Qualified siya para maging anesthesiologist. Parang pabaya po ito. Pinapayagan niyo yung intern na hindi pa naman lisensyadong anesthesiologist na magtrabaho sa operasyon para kayong naglalaro sa buhay ng tao. Hindi po ako sang-ayon dyan. Vice President Arnold, siguro wag na lang po akong sumali sa operasyon. Hindi rin naman po ako pinagkakatiwalaan ni President Wilson. President Wilson, kung hindi makakasama si Talia sa surgical team, ako po, si Patrick, hindi rin mag-operate. Gusto ko lang pong malaman kung sino pang ibang tao sa ospital na to ang kayang humawak ng ganitong operasyon. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang operasyon ngayon? Wala akong pakialam kung gaano ito kahalaga. Ang gusto ko lang ay mapasama si Talia sa team. Sobrang nakakainis na to. Alam mo ba na tinatapakan mo na ang profesional mong etika? President Wilson, huwag mong kalimutan. Dito sa ospital na to, at sa lahat ng ospital sa Lion City, ako ang pangunahing eksperto sa cardiac surgery. Sa tingin ko, ang pasyente siguro ay espesyal na humiling na ako mismo ang mag-opera, di ba? Ikaw, alam mo ba kung sino ang pasyente ngayon? Wala akong pakialam kung sino pa siya. Ang inuulit ko lang, dapat si Talia ang anesthesiologist. Kung hindi, humanap kayo ng ibang mag-opera. Patrick, ikaw talaga, President Wilson, ang ospital natin, ang pinaka-pinapahalagahan ng Fairfax Group. Kung dalhin ng pasyente ang isyong to sa group, palagay ko, mapipilitan kang mag-retire ng mas maaga. Tay, kasalanan ko lahat to. Napag-alala na naman kita, pero may tiwala ako kay Patrick. Magpasya pa rin si Camila na magpa-opera. Alam mo naman siya. Pag nakapagdesisyon na, hindi ko na napipigilan. Jonathan, gaano ka kumpiyansa ka sa planong ibinigay mo para sa operasyon? Para dito, 8 ng taon akong naghandang mag-aral sa abroad. Kung ako mismo ang gagawa ng surgery, sigurado ako, malapit sa 100% ang success rate. Ayos, kung ganun ka kakumpiyansa, nagtitiwala ako sa'yo. Pumunta ka agad sa Lion City Hospital. Isa yon sa mga ospital ng group ko. Si Presidente Wilson na ang mag-aasikaso ng lahat. Magmadali ka na. Susunod din ako agad. Opo, naintindihan ko. Camila, 8 ng taon na, bumalik na ako. Ngayon, hindi ko nahahayaang masaktan ka ulit. Tara na, ingat ka. Deputy Director Clark, tapos na po lahat ng pre-op na paghahanda. Pero, wala pa rin si Key Arnold. Teka lang, hintayin pa natin ng kaunti. Ano bang nangyayari kay Key Arnold? Nga ang tagal naman. Lagpas kalahating oras na tayong naghihintay. Saka, delikado din talaga yung operasyon na to. Ma, huwag kayong mag-alala. Hindi sa ayaw kong magkaapo kayo. Love, naniniwala ako sa'yo. Magbubuntis ako para sa ating baby. Hindi pwede yan, hindi ako pumapayag. Presidente, tapos na ang lahat ng paghahanda bago ang operasyon. Hinihintay na lang si E. Arnold para simulan ang surgery. Saka, paulit-ulit na sinasabi ng pasyente na si Arnold talaga ang chief surgeon. Mukhang, malaki ang tiwala ng pasyente sa kakayahan ko. Ganon din naman ako. Sobrang nagtitiwala ako sa expertise ni Talia. CJ, pumapayag akong tumulong si Talia sa operasyon. Pero, ipapabantay ko sa chief ng anesthesiology para gabayan si Talia mula simula hanggang matapos ang procedure. Salamat po, President Wilson. Love, punta na ba tayo sa operating room? Ba't ba nagmamadali ka? Kanina nga, hindi pa nga tayo tapos mag-usap. Bakit wala pa rin si Arnold? Ang tagal na, 2 oras na tayong naghihintay. Baka pwede mo namang i-check ulit. CJ, ako na ulit ang magfo-follow up. Mahal, salamat. Kapag natapos ko na itong operasyon, mapopromote na rin ako sa wakas. Salamat lang ha. Ang sama mo talaga. Di ba papunta na tayo sa ICC? Pagkatapos ng operasyon, bubusugin kita sa pasasalamat. Operasyon.
Bakit ba ang apura mo? Hayaan mo silang maghintay pa ng 1 oras. Ngayon, ipapakita ko kay Eric kung sino talaga ang pinakamahusay na surgeon dito sa ospital na to. Kung wala ako, kalahati ng mga pasyente, hindi naman pupunta dito sa ospital na to. Mahal, ang galing mo talaga. Marami pa akong ibang mga diskarte na hindi mo pa alam. Tama na nga, Sino yan? Lou Arnold. Yung pasyente sa GC, 2 oras nang naghihintay. Pakiusap, magmadali na po kayo roon. CJ, mauna ka na. Mahal, pupunta na ba tayo sa GC ngayon? Para saan? Hayaan mo silang maghintay sa akin. Hayaan mo silang maghintay pa ng 1 oras. Ngayon, malalaman ng buong ospital kung gaano kahalaga ako. Nasaan si E. Arnold? Nasa opisina niya siya, kasama ang assistant niya. Ilang beses ko na siyang pinuntahan. Narinig ko, mula nung kinuha ni E. Arnold, si Talia bilang assistant niya. Lagi silang magkasama sa opisina. Habang wala ako, kailangan mong alagaan ng mabuti ang sarili mo. Sige, mahal. Sisiguraduhin kong maalagaan ko ang sarili ko. Huwag kang magsalita ng ganyan. You. Ano? Ipapakilala ko muna sa lahat ang isang tao. Ito ang assistant ko, Talia. Siya rin ang anesthesiologist sa operasyon natin ngayon. Hello sa inyong lahat. Ako ang bagong anesthesiologist, Talia. Intern lang naman siya, di ba? Delikadong operasyon to. Lou Arnold, paano mo pinayagan na intern ang maging anesthesiologist? Bakit papayag si Patrick na intern ang mag-anesthesia para sa akin? E. Arnold, parang mali na intern. Ang mag-anesthesia sa ganyang kaimportanteng operasyon. No. Si Talia ang anesthesiologist na pinili mismo at inaprubahan ni President Wilson. Bukod pa dyan, si Air Clark mula anesthesiology ang magbabantay sa buong proseso. Kaya, anong problema? So siya pala ang anesthesiologist na personal na tinuruan ni President Wilson. Kung si President Wilson ang nag-apruba at si Patrick okay na rin, pinagkakatiwalaan ko siya. Hindi niya basta-basta ipapahamak ang buhay ng pasyente. Air Clark, pakisupervise si Talia. Habang tumatakbo ang operasyon, syempre, E. Arnold. Talia, ganun kalaki ang tiwala sa iyo ni President Wilson. Ngayon, dapat sulitin mo ang pagkakataon na to. Opo, Lou Arnold. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. So itong intern na to, talagang personal na pinili ni President Wilson. Mukhang masyado lang akong nag-alala. Hindi magpapabaya si Patrick. Talia, ito, ang gamot na ako mismo ang naghanda. Tandaan mo, huwag kang gagamit ng higit sa 2 katlo ng laman ng hiringgilya. Kung hindi, pwedeng makaranas ng masamang reaksyon ang pasyente o baka malagay pa siya sa panganib. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko, magpapa-anesthesia na ako ngayon. Gaano katagal pa bago tayo makarating sa ospital? Dr. Harlow, ayon sa indicator sa unahan, may matinding 3 kilometrong traffic. Mga kalahating oras pa siguro bago tayo makarating. Hindi. Hindi pwede yan, hindi sapat ang oras. Ano nangyayari? Grabe, hindi maganda to. Bumibilis bigla ang pagbaba ng heart rate ng pasyente. Nasa panganib ang buhay niya. Lou Arnold, anong gagawin natin? Tama, anong gagawin natin ngayon? Hindi ba pwedeng mas professional pa kayo? Pag ganito, bumababa ang heart rate ng pasyente. Paano ako mag-operate niyan? E. Arnold, aalamin ko kaagad ang sanhi. Bumibilis din ang pagbaba ng oxygen level ng pasyente. Saan nang gagaling ang problema? Bumibilis pa rin ang pagbaba ng heart rate at blood pressure. Bumagal na ang paghinga ng pasyente. Sobrang bumaba ang blood oxygen saturation. Nahanap ko na ang problema. Tumaas ulit ang oxygen intake ng pasyente. Ha? Tumaas ang oxygen intake. Ibig sabihin, sa anesthesia ang problema, may aberya sa anesthetics. Pero ako, sinusunod ko lang ng maayos. Ang mga tagubilin ni E.C. Clark, wala akong ideya kung saan nagkaproblema. Tama si Talia. Si President Wilson ang naglagay sa'yo dito para gabayan siya sa buong proseso. Ngayon may nangyari. Tapos itutulak mo pa sa baguhan ng sisi ha. Pero malinaw naman na ako. Tama na. Ang importante ngayon, hindi kung sino ang may kasalanan. Dapat malaman natin kung paano ma-stabilize ang pasyente. Kung hindi, baka hindi siya mabuhay sa operasyon. Kayo ang may kagagawan ng sitwasyon na to. Kung gusto niyong maresolba, kayo rin ang maghanap ng solusyon. Kapag stable na ang pasyente, babalik ako para ituloy ang operasyon. Tara na. Lee Arnold, Sandali lang, E. Arnold. hindi pwede basta ka na lang umalis. Anong gagawin namin ngayon?
Doc Harlow, kakalabas lang ng abiso, galing kay Ginoong Fairfax, na ikaw ang mangunguna sa operasyon. Hindi mo na kailangang ipaliwanag. Nasaan ang LA? Doon lang. Naibigay na namin ng 2 ulit ang adrenaline. Bumabagsak pa rin ang mga vital signs ng pasyente sa ganitong takbo. Baka mga 3 minuto na lang, kayanin ng pasyente. Maging alerto sa posibleng cardiac arrest. Delikado, nagfa-fibrillate ang puso ng pasyente. Bilis, puntahan mo at sabihan si President Wilson at si E. Arnold. Sa loob ng 3 minuto, kailangan maging stable lahat ng vital signs ng pasyente. Kung hindi. Han, magiging okay ba ang lahat? Huwag ka mag-alala. Magiging ayos siya. Lou Arnold, kaunti na lang at bibigay na ang pasyente. Sabi ko na kanina, hindi problema ang nasa akin. Okay, Talia. Ngayon gusto mong ako ang mag-ayos nito. Pinapapasan mo lang ba sa akin ang sisi? Ikaw ang Vice President. Ikaw rin ang pinakamagaling na doktor dito sa ospital. Kung hindi ka papasok at mamumuno sa emergency rescue, hindi maliligtas ang buhay ng pasyente. Gusto mong ako ang magsugal ng karera ko para mag-resuscitate. Bakit ko ipapanganib ang profesional kong reputasyon? Gising. Sige na, gising. Gising. Sige na, gising. Camila, kailangan mong kayanin para sa akin. Camila, nandito ako. Sino ka ba? Nandito ka sa DC. Hindi ka pwedeng basta pumasok dito. Pakilabas ka na ngayon din. Tigil ka dyan. Hindi ka pwedeng pumasok. Anong ginagawa mo? Lahat kayo, simulan ng emergency resuscitation ngayon. Resuscitation. Sino ka talaga? Hindi ka pwedeng basta sumugod dito. Tama yan. Kahit si Arnold hindi susubukang mag-rescue. Sino ka ba talaga? Ventilator, ihanda ang epinephrine. Bilis. Nawala na lahat ng vital signs ng pasyente. Nandito ka lang ba para manggulo? Tawagan ng security at paalisin siya dito. CJ. Simula ngayon, lahat susunod sa mga utos ni Professor Harlow. Simula ng emergency resuscitation sa pasyente ngayon din. Isa man ng epinephrine. Intravenous na iturok. Ulitin kada 3 hanggang 5 minuto. Agad-agad. Bakit nakatayo ka lang yan? Bilisan inyo. Na. Tapos na ang injection ng epinephrine. Partial pressure ng carbon dioxide. 40 tandang bawas 45 na Panatilihin ang oxygen saturation ng pasyente sa higit 49%. Tapos na ang procedure. I monitor ang cardiopulmonary systolic pressure. Kung bumaba ng 70 na magbigay agad ng isa normal saline. Naiintindihan. Defibrillator, ihanda na. Talaga? Sinimulan nila ang resuscitation. Baby, si President Wilson nagdala ng doktor kanina. Kilala mo ba siya? Kilala ko lahat ng top cardiac surgeon sa Lion City. Itong tao. Hindi kilala. Parang random lang na napadpad dito. Kung pumalpak tapos na karera niya. Kalimutan mo na siya. Kahit si God mismo dumating, hindi pa rin maliligtas ang pasyente. So, kung may mangyari sa pasyente, apektado ba tayo? Dapat sana, pero ang galing ni President Wilson. Nagdala siya ng scapegoat para sa atin. Ngayon, ang kailangan lang natin gawin ay palakihin ang issue. Hindi lang tayong hindi mabibitbit. Pwede pa tayong makinabang dito. Mga best, tingnan nyo, si President Wilson. Nilok niya sa labas ang primary surgeon. Ayaw niyang papasukin sa DC. President Wilson. Buksan mo ang pinto, President Wilson. Alam ko hindi ka galit sa akin, pero hindi mo pwedeng piliin lang ang kahit sinong doktor na hindi mo kilala para mag-opera. Hindi yun responsible para sa pasyente. Please, papasukin mo ako. Kilala ko tong tao na to. Siya ang top cardiac surgeon sa buong ospital. At dagdag pa, isa pa siyang leading authority sa larangan na to. Pinaupo ang superstar. Tapos random na lang ang pinasok na hindi niya kilala bilang mag-lead. Hindi ba sobrang pabaya yan?
President Wilson, hindi na makakaligtas ang pasyente sa operasyon. Pagkakamaling ganito kalala, pwede kang matanggal sa pwesto mo bilang presidente. Buksan mo ang pinto, President Wilson. Mahal, 10 minuto na ang nakalipas. Kung pumalya ang emergency procedure, dapat lumabas na sila ngayon. Pwede kayang naisalba talaga nila ang pasyente. Kung nabuhay nila siya, malaking gulo yan. Tiyak na sa amin ni Talia babagsak ang sisi. Hindi pwede. Kailangan kong silipin sa loob. President Wilson, bakit ayaw mo pa ring buksan ang pinto? Takot ka lang bang harapin ang responsibilidad? Matagal nang kumakatok si VP Arnold. Pero wala man lang marinig na ingay mula sa OR. Duda talaga, di ba? Sa totoo lang, malamang walang lead surgeon dyan. Yung doktor na dinala nila, hindi sapat ang galing. Ngayon, nagkakandara pa sila sa OR. Ayos lang. Hindi. Bilang lead surgeon, hindi ko kayang panoorin na mamatay lang ang pasyente ko sa harapan ko. Papasok na ako sa ngayon. Talia, kunin mo yung access card. Buksan mo yung pinto. Kailangan natin siyang iligtas. CJ, Mga kasama, pakiusap maging saksi kayo. Wala akong intensyon na guluhin ang kaayusan sa G. Nag-aalala lang ako sa kaligtasan ng pasyente ko. Kaya, kailangan kong pumasok sa loob. VP Arnold, magsisilbing saksi kami para sa'yo. Tama, nandito kami bilang suporta mo. Sandali lang dyan. President Wilson, ano bang ibig mong sabihin dito? Papasukin mo ako. Hindi ka pwedeng pumasok ngayon. President Wilson, pakisuyo naman maging profesional ka. Ako ang lead surgeon, pero ayaw mo akong papasukin. Paano kung may mangyari sa pasyente? Ayaw mong papasukin ng lead surgeon sa OR? Ano bang pinaggagawa ng ospital nyo? Ha? Tama, o may tinatago ba kayong sikreto sa OR nyo? President Wilson, nirerespeto naman kita kadalasan. Pero ngayon kailangan. Kung pumasok sa may responsibilidad ako sa buhay ng pasyente ko. Patrick, tapos ka na ba sa kaguluhan mo? Ang pasyente sa loob, nasa delikadong kalagayan na. Hindi ba, ikaw ang dahilan dahil iniwan mo ang operasyon at nagkaroon ng problema? President Wilson, pinapasok mo yung walang karanasan. Pero ako, lead surgeon, hindi mo pinapasok. Tapos ngayon nagka-problema. Ako pa nang sinisisi mo. President Wilson, nakita ng lahat ang nangyari. Ikaw, Patrick, wala ka bang konting konsensya? Alam mo ba kung sino ang taong nakahiga sa operating table? Siyempre, alam ko, yung nasa operating table ay pasyente ko. Kaya nga, kailangan kong pumasok doon. Hindi pwede. Si E.R. Harlow ang kasalukuyang naglulutas para mailigtas ang pasyente. Hindi mo siya pwedeng gambalain. Ibig mong sabihin kung papasok ako sa SHI, makaapekto yon sa pagligtas. Alam naman ng lahat, ako ang pinakarespetadong cardiac surgeon sa buong ospital na ito. Totoo yan, totoong ikaw, ang pinakarespetadong heart surgeon dito. Pero, hindi mo talaga dapat ipahawak sa intern anesthesiologist ang anesthesia ng mga pasyente at lalong hindi ka dapat lumabas ng NICU nang walang pahintulot, lalo't nasa panganib ang pasyente. President Wilson, alam kong parati kang may reklamo sa akin. Nag-aalala kang malalagay sa alanganin ang posisyon mo bilang president. Pero hindi mo dapat gamitin ang kaligtasan ng pasyente bilang dahilan para sadya akong pigilan. Ikaw, nakita naman ng lahat. Sadyang hinarangan mo ako para hindi makapasok sa A at iligtas ang pasyente. Sabihin mo, mali ba ako? Tama. Oo nga. Paano mo mapipigilan si Dr. Arnold na pumasok sa OR at iligtas ang pasyente? Patrick, alam ko, gustong-gusto mong maging president. Pero, siguro dapat mong tingnan. Mismo ang surgical order na ito, tingnan mo mabuti kung sino talaga ang taong nakahiga ngayon sa operating table. Bilang isang doktor, syempre alam ko ang impormasyon ng mga pasyente ko. Bukod pa dyan, bawat isang pasyente, mahalaga para sa akin. VP Arnold, tunay ngang totoo at mahusay na doktor. President Wilson, pinipigilan mo akong pumasok para iligtas ang pasyente. Ano mang mangyaring kahihinatnan, hindi ko na pananagutan yan. Nakikita ng publiko ang lahat, tama yan. Tama. Pinapanood namin lahat kung may mangyaring masama sa pasyente sa loob ng OR. Ikaw, bilang presidente, ang dapat managot. Patrick, ito pala ang pakay mo. President Wilson, kung ipipilit mo pa ring isinisisi sa amin ni Talia, wala na kaming magagawa. Siyempre, ikaw ang presidente. Pero malinaw sa lahat ang katotohanan. Hustisya. Nasa damdamin ng tao. Bakit kailangan niyang ipasa sa'yo ang sisi kung hindi mo naman kasalanan? Nasa likod mo kami. Tama yan. Ngayon, kung papagbayarin niyang si Dr. Arnold ngayong araw, bukas, baka pati pamilya ng pasyente ang sisihin niya. Ang klase ng presidente na ganito, dapat nang magbitiw. Ayos ang sinabi mo. Tama mismo. Kung may mangyaring masama sa akin ngayon, ako si Eric Wilson, ako ang mananagot sa lahat. Patrick, kontento ka na ba ngayon? President Wilson, ano bang ibig mong sabihin dyan? Totoo namang nagmamalasakit ako sa pasyente. At dito sa buong ospital na to,
Wala nang mas kwalipikado pa kaysa sa akin, lalo na pagdating sa operasyon sa puso. Kaya, anong klaseng doktor ba ang nahanap mo para iligtas yung pasyente na yon? Maski ako, malabo nang mailigtas ang pasyente na to. Ano ang pinanghawakan mo para magawa mo siyang iligtas? Eric, siguradong talo ka ngayon. Delikado na to. Bumagsak na sa pinakababa ang blood pressure niya. Halos hindi na masukat, pabagal na at hindi regular ang paghinga niya. At muntik nang tumigil. Loko, malaki na yung mga mata. Ginawa na natin lahat. Sabihan nyo na ang pamilya. Professor Harlow, ang galing mo. Si Professor Harlow pa talaga, ang nakabuhay sa kanya mula sa bingit ng kamatayan. Nga, Grabe, parang milagro talaga ito. milagro nga. Ang lupit nun. Ang saya nito. Seryoso, ang astig talaga nun. Anong nangyari? Anong meron? Honey, kung sakaling magawa nga nila na masave ang pasyente, paano naman ako? Ano nang gagawin natin? Kalma lang. Mga bagitong, doktor lang yan, mahilig lang magpadrama sa lahat ng bagay. Pero paano kung magawa nga nila? Impossible. Walang-wala talagang pag-asa. Tumigil na ang puso ng pasyente. Sa klase ng galing nila, walang paraan na mabubuhay pa niya ulit. Mukhang naging successful yung rescue. At least ngayon, may report na tayo kay M. Fairfax. Nil Fairfax. Aling L. Fairfax. Alam ko na to. Palpak ang operation, kaya nagpapanggap lang kayo sa harap namin. Takot kayong maagawan ng posisyon bilang presidente. Tama si Talia. Ngayon, makikita na namin ang totoo. Ipakita natin sa lahat kung talaga bang nailigtas ang pasyente. Patrick, ano na naman yan ginagawa mo? Tabi ka nga. Han, Sandali lang. Patrick, Ano pa ba gusto mo ngayon? ako ang lead surgeon ng pasyente. Ako dapat ang maglipat sa kanya, papunta sa kwarto niya. Ikaw nga ang basta-basta na lang sumuko sa pagligtas sa pasyente. Wala kang karapatang tawaging surgeon. Ano, siya pala talaga, ang sumuko sa pag-revive sa pasyente? So kami, niloko niya lang pala lahat kami, ano? Buwisit ka. Ang mga doktor na tulad niya, basura lang talaga. Hindi ba sabi niyo na nailigtas ang pasyente? E di ipakita natin sa lahat. Kung totoong nailigtas nga ba ang pasyente o hindi. Cup drafts ka na. Saan mo gustong pumunta? gusto kong maging obgyn. Ikaw, anong balak mo? Ako? Siguro, magtatrabaho rin ako tradisyonal na ospital na pinag-applyan mo. Siguro, maging cardiac surgeon ako. Ang galing nun. Ikaw mismo ang gagawa ng operasyon. Sa puso ko balang araw, at aayusin mo ito. Naman, Di ba nag-usap na tayo na magtatrabaho tayo sa iisang ospital? Bakit gusto mong mag-abroad pagkatapos ng graduation? Camila. Pasensya ka na. Jonathan. Sinungaling ka, huwag ka nang bumalik. Ayoko na sanang makita ka ulit. Aalis ako papuntang ibang bansa kasama ng mentor ko. Kasi nakakita ako ng paraan para gamutin ang sakit mo. Dahil confidential ang proyekto, hindi ko pwedeng sabihin ang detalye. Yung araw na bumalik ako, yun ang araw na gagamutin kita. Camila, ako ito. Bumalik na ako. Hindi ba sinabi nyo na dinala nyo na ang pasyente pabalik? Di ipakita nyo nga sa lahat kung totoo ba o hindi. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Kapag inulit mo pang hawakan siya, wala na akong pakialam kung sirain kita. Ako ang primary doctor niya, hindi ka karapat-dapat. Hindi pwede, hindi talaga pwede na maapektuhan nito ang promotion ko bilang presidente. Professor Harlow, maraming salamat po sa tulong niyo ngayon. Kahit sinong doktor, pareho lang din ang gagawin. Saka, siya. Patrick, anong ginagawa mo rito? Lumabas ka. Ako ang lead surgeon ng pasyente na to. Normal lang na. Silipin ko siya. Sinabi ko na, hindi ka karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat. Nagkataon lang na ako pa ang pinakamagaling na cardiac specialist dito sa ospital. Sinasabi mong di ako qualified.
ikaw naman, qualified ka ba? Tabi dyan, huwag kang maging sagabal sa evaluation ko. Patrick! Alam mo ba talaga kung sino siya? Napakahina niya ngayon. Kapag may nangyari, kaya mo bang panindigan yon? Eric? Ako dapat ang nagtatanong niyan sa'yo. Bilang cardiac specialist, kung may mangyaring masama sa pasyente ko, kaya mo bang akuin ang sisi? Tabi ka nga, gusto kong makita kung sino talaga siya. Lalapastanganin mo ako. CJ, subukan mo at tingnan natin kung ano mangyayari. Sigurado akong di mo kaya. Ba, baby. Ikaw pala. Bakit ikaw? Patrick, wala ka bang gustong sabihin sa akin? Paano? Paano nagkaganito? Yung pasyente sa si Camila pala yon? Nga, hindi ko tiningnan yung surgery files noon. Kalma lang, naka-anesthesia si Camila. Buong oras na nasara siya, kaya hindi naman niya talaga alam ang nangyari talaga roon. Baby, seryoso, wala talaga akong alam. Ang asawa ko yung inooperahan. Bakit hindi niyo man lang ako sinabihan agad? Patrick, gusto ko talagang makita ngayon kung hanggang kailan mo ako maluloko. Baby, alam mo ba kung gaano ako natakot? Buti na lang. Buti na lang. Naligtas pa kita. Baby, sobrang takot akong mawala ka. Tara na. Sabi ko nga, hindi ako si Talia ang may problema. Ngayon, gusto mong ako ang mag-ayos nito. Gusto mo lang akong gawing panakip butas. Ikaw ang vice president. Ikaw ang pinakamagaling na doktor dito sa ospital na to. Kung hindi ikaw ang papasok para manguna sa emergency rescue, hindi maliligtas ang buhay ng pasyente. Gusto mo bang isugal ko ang career ko para lang pumasok at mag-resuscitate? Bakit ko kailangang isugal ang professional reputation ko? Baby, huwag kang mag-alala. Sa ngayon, mag-focus ka lang sa paggaling mo. Ililinis ko ang schedule ko. At sasamahan kita palagi. Aalagaan kita. Baby, nagkamali talaga ako. Patawarin mo ako, please. May naglihim talaga sa akin ng sadya. CJ, Baby, patawad mo na talaga ako. hindi mo ba ako sasamahan? Paano kung gusto ko sanang mag-resign ka bilang vice president? At palaging kasama mo ako. Papayag ka ba? Baby, nakahiga ka lang ngayon. Kung iniisip kong mag-resign sa trabaho ko, sino ang magtataguyod ng pamilya natin? Saka, magre-retire na si Presidenta Wilson. Kung aalis ako ngayon, wala nang magpapatakbo ng ospital na to. Arnold, hindi mo na talaga kailangan intindihin yon. Kahit umalis ka sa ospital, maraming vice president na pwedeng pumalit. Mag-focus ka na lang sa pag-aalaga kay Air Fairfax. Patrick, hindi mo lang talaga kayang bitawan ang kapangyarihan at posisyon mo ngayon at ang sansa mong maging bagong presidente, di ba? Baby, ano bang sinasabi mo? Paano ko naman maiisip yon? Wala namang kahalagahan sa akin yan. Kumpara sa'yo. So kung ako, ang chief ng BFE, magpapasya na iboto, ang iba, hindi ka ba magagalit? Kasi, ayoko nang masyado kang busy palagi at gusto ko mas marami kang oras para sa akin. Baby, tama na ang biro mo. Kung hindi mo iboboto ang sarili mong pamilya, ibibigay mo nga ba sa iba? Saka, kaya ko naman ng pressure at lahat ng responsibilidad na ibato nila sa akin. At isa pa, kung ako ang maging presidente, makakabuti rin para sa atin yon. Kaya mo ba talagang buhatin lahat ng yan? Nung nagkaproblema sa operasyon, bakit hindi mo inasikaso? At bagkus hinanap mo pa kung paano tumakas, ha? At totoo lang, yung tunay mong rason kung bakit gusto mong maging presidente ay para lang magkaroon ng lehitimong dahilan para mapalapit ka sa kanya. Manloko sa akin ng harapan at para walang maglakas loob sa ospital na kumprontahin ka. Tama ba? Baby, hindi ko alam ang sinasabi mo. 8 na tayong taon magkasama. Hindi mo pa ba ako kilala hanggang ngayon? Ayun nga eh. Akala ko pagkatapos ng 8 taon, kilalang kilala na kita. Ngayon ko lang na-realize. Ako lang pala ang nagbabayad ng presyo ng sarili kong pagkabulag. Nakahiga ako sa operating table. Punong-puno ng pag-asa. Umasa akong ikaw ang mismong mag-opera sa akin. Pinangarap kong mabigyan kita ng anak pero sa huli, para lang takasan ang responsibilidad mo. Parang wala lang, itinapon mo ang buhay ko. Love, may nagsabi ba sa'yo ng kung ano? Kahit anong sinabi nila, huwag kang maniwala. Gusto lang nilang guluhin ang isip mo. Hindi ako, sila, ang sumuko sa gamutan mo. Walang nagsabi sa akin ng kahit ano.
Ako mismo ang nakarinig. Ako mismo ang nakakita. Gusto mo ba, isugal ko ang karera ko para lang bumalik at subukang iligtas ka? Bakit ko kailangan ipagsapalaran ang profesional kong pangalan? Nakita kita. Lumabas ng AC. Buhat-buhat mo siya. Love, hindi ka ba walang malay? Sa operating table nung oras na yon, paano mo naman? Patrick, kahit pa hindi niya, narinig o nakita ang nangyari, akala mo ba matatakpan mo to habang buhay? Love, mali ang akala mo, may iba pang nangyari dito. Iba pa? Para lang makatakas, iniwan mo ako. Para maging legal ang kabit mo. Pumayag ka pa na isang hindi kwalipikado ang magbigay sa akin ng anesthesia. Yan ba ang dahilan mong maipagmamalaki? Love, wala talaga akong alam na ikaw pala, yung nakahiga sa operating table na yon. At, kaya nalagay sa panganib ang buhay mo, dahil kay President Wilson na siyang nag-assign ng anesthesiologist na nagkamali. Wala akong kinalaman doon, pati si Talia. Patrick, inimbestigahan ko na, ang nangyari ngayong araw. Si Talia, hindi niya sinunod ang instruction ng anesthesiologist. At siya ang nagkamali sa ratio ng anesthesia na gamot. President Wilson, hindi fair yan, intern lang si Talia. Pero si Earl Clark ilang taon na siyang anesthesiologist, mahigit 10 taon na. Alam niya na mali ang anesthesia ratio ni Talia. So bakit hindi niya hininto? Kung sinabi lang ni E.C. Clark na may problema sa ratio noon pa, wala sanang nangyaring ganito. Kung may dapat man managot, ikaw iyon bilang president. Ikaw ang pumayag na si Talia, kasama sa surgery, bilang intern. So ano ngayon? Dahil lang nagkaaberya. Lahat ng sisi, ibubuhos mo sa intern, walang kwenta yang sinasabi mo. Ikaw mismo ang nagpasya na asistente mong si Talia ang isali sa operasyon. President Wilson, Vice President lang naman ako, hindi ko kaya utusan ka kahit kailan. Love, narinig mo naman. Si President Wilson talaga ang nagkamali. Gusto lang niyang ibunton lahat ng sisi sa akin. Patrick, may recording ako ng usapan natin ngayong araw. Bakit may voice recorder sa opisina mo? President Wilson, pakiplay ang recording. Hindi. Tigilan mo na yung kalokohan mo, alam mo ba? Na tinatapakan mo na ang etika mo bilang profesional. President Wilson, huwag mong kakalimutan. Dito sa ospital na ito, at pati na sa lahat ng ospital sa Lion City, ako ang pinaka-autoridad na cardiac surgeon dito sa buong ospital. Malamang ang pasyente mismo. Ang humiling na ako ang mag-opera, tama. Ikaw talaga. Alam mo ba? Kung sino ang pasyente ngayon, wala akong pakialam kung sino ang pasyente. Ang mahalaga lang sa akin, si Talia ang maging anesthesiologist. Kung hindi, maghanap na lang kayo ng iba na gagawa ng operasyon. Hindi naman patunay ang recording na to. Ang tingin ko lang talaga kay Talia, may potential siya. Isa siya sa mga susunod na importanteng staff ng ospital. At saka, ang pagkakamali sa anesthesia dosage ay si Earl Clark ang may gawa. Wala akong kinalaman doon, pati si Talia. Patrick, hindi ka talaga natututo, ano? Talaga bang akala mo, walang surveillance sa President Wilson, baguhan lang si Talia dito. Ano pa ba ang gusto mong ipagawa sa kanya? Hindi ba't normal lang naman na magkamali ang isang intern? Patrick, ayon sa mga patakaran ng ospital, si Talia ay dapat tanggalin. Lou Arnold, ayokong matanggal sa trabaho. President Wilson, assistant ko si Talia at estudyante ko rin siya. Hindi ko kayang palampasin lang kung mapaparusahan siya ng hindi tama. Ikaw, at saka, bilang Vice President at susunod na Presidente, may kapangyarihan akong harangin itong desisyon. Salamat, Vice President Arnold. Seryoso kong pag-iisipan ang mga nagawa ko at pagsisikapan kong mapaunlad pa ang mga kakayanan ko sa trabaho. Patrick, hindi ka pa presidente. Wala ka pang ganyang kapangyarihan. Relax ka lang, ako na ang susunod. Tama na. Patrick, hindi ko ibibigay. Sa'yo ang boto ko kailanman. Kalimutan mo na ang pagpresidente. Noon, sa puso ko, isa kang masipag at ambisyosong lalaki. Isang mabuting asawa na nagmamalasakit sa pamilya natin. Kaya handa akong suportahan ka. Pero ang totoong ikaw, makasarili at binabaliwala mo ang buhay ng mga pasyente at tinitingnan mo lang ang ospital bilang lugar ng kasikatan at pera. Pati nga, nangaliwa ka pa habang kasal tayo. Paanong ikaw? Karapat dapat maging asawa. Karapat dapat maging doktor. Karapat dapat mamuno sa ospital. Sa tingin ko, tama si E. Fairfax tungkol sa'yo. Ako rin, hindi ko papayag na kagaya mo ang maging presidente. Camila, sigurado ka bang gusto mong ganito tratuhin ako? Mas mababa pa ba ang 8 taon nating pagsasama kaysa boto na yon? Nakakalungkot ang 8 taon nating pinagsamahan. Kung talagang mahalaga sa'yo, hindi mo sana iniwang mag-isa sa operating table. At hindi ka rin sana nangaliwa. CJ, magiging tapat na lang ako sa'yo. Ang dahilan kung bakit ako kay Talia, para rin talaga sa'yo. Para sa akin, Mahal.
Pag-isipan mo, hindi ka magkakaanak dahil sa lagay ng kalusugan mo, pero si Talia pwede. At saka, buntis na si Talia. Ano, buntis siya. Tama yon. Kapag nanganak na siya, ng bata, pwede mong palakihin na parang sarili mo. Ganito, hindi mo na kailangan magpa-opera para magkaanak. Hindi ba ito ang pinaka-okay para sa ating dalawa? Patrick, ganito mo ako. Inaalalangin. Gusto mong palakihin ko. Ang anak ng kabit mo. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ang ibig ko kasi, Walang hiya. Palayasin siya. Ayoko na siyang makita. mahal, pakinggan mo naman ako. Lumabas ka. Umalis ka. Camila, akala mo ba talaga na kapag wala ang suporta niyo ni Eric, hindi ko kayang maging presidente? Pakinggan mo ako. Maling-mali ka. Patrick, ikaw at si E. Palmer, pantay na pantay ang bilang ng boto. Basta si E. Fairfax, at ako ay bumoto para kay E. Palmer, kahit kailan hindi, mapapasa iyo ang pwesto ng presidente. Sobra mo akong minamaliit. Baby, oras na para umeksena ng maaga ang mga tropa mong babae. Siege, love. Patrick, ano na namang binabalak mo? Hello, E. Palmer. Ano? Magre-resign ka, E. Palmer. Bakit? Patrick, ano bang ginawa mo para mag-resign ng kusa si E. Palmer? Alam mo naman ang mga lalaki, yung mga gusto nila ang madalas magpahamak sa kanila. Nagbigay ako ng 20,000 piso kay pinakamatalik na kaibigan ni Talia at pinasuyo ko siya kay E. Palmer. Pagkatapos noon, dinala ko yung mga litrato sa bahay ni Palmer at nag-usap kami ng konti. Pagkatapos noon, nag-resign na lang, bigla si E. Palmer. Patrick, wala kayong mga hiya. Ako? Walang hiya? Kayo kaya ang nagtulak sa akin gawin to. Kung sumunod lang kayo at bumoto para sa akin, magre-resign ba sana si E. Palmer? President Wilson, ako na lang ang natitirang kandidato para maging presidente. Kahit wala akong makuhang boto, sa akin pa rin mapupunta ang upuan ng presidente ayon sa patakaran ng ospital. Kung isa lang ang kandidato para sa presidente, sigurado na siyang magiging susunod na presidente. Camila, narinig mo ba yon? Sigurado na ako ang susunod na presidente. Kung nakisama ka lang at nagkunwaring wala kang alam, magiging asawa ka pa sana ng presidente. Pero hindi mo pinahalagahan, kaya habang buhay kang mas mababa kay Talia. Patrick, akala mo ba talaga ito? Ang mga gusto ko, wala kang alam kung ano talaga ang gusto ko. Camila, ang pinaka hindi ko matiis sa'yo ay yung kunwari kang sobrang bait. Kapag kasama kita, wala akong nararamdamang tagumpay. Tingnan mo si Talia. Lahat ng gusto ko, sinusunod niya. Yan ang gusto talaga ng lalaki. Gets mo ba? Si Camila, marami nang nagawa para sa'yo, tahimik lang. Sa likod ng mga eksena, alam mo ba kung ano ang sinakripisyo niya para sa'yo? Sinakripisyo niya para sakin. Ibig sabihin ba niyan ako ang nagbigay sa kanya ng sakit sa puso o ako ang pumigil sa kanya magkaanak? CJ, kung hindi siya pwede magkaanak, rerespetuhin ko siya, pero maghahanap ako ng babae na kayang magbuntis at magbigay ng tagapagmana sa akin. Masama ba yon? May konsensya ka ba talaga? Harlow. Mahina ka pa ngayon. Hayaan mo akong paalisin siya para sa'yo. Huwag na. Hayaan mo siyang magsalita. Ngayon, tatapusin ko na lahat ng tungkol sa kanya. Camila, gusto kong maging presidente ng ospital na to. Gusto kong mas maganda ang buhay ng pamilya natin. Ang gusto ko lang naman ay maramdaman kong may nagawa akong tama at makuha ko ang suporta mo. Masama ba yon? Hindi ka naman mali. Ako ang mali. Ako ang tanga na nagtiwala sa isang taong walang utang na loob. Nung niligawan mo ako at pinakasalan mo ako, may plano ka, hindi ba? Ano ngayon? Sinong tao ba sa mundo ang walang sariling motibo? Hindi sapat ang credentials ko para sa ospital na to, kaya niligawan kita. Ginamit ko ang connection mo para makapasok ako dito bilang doktor. Kung hindi, sino ba talagang pipili sa isang chief ng OBGYN na tulad mo na hindi nga magkaanak? Camila, So, sa nakaraang 8 taon, sa paningin mo, parang naging gamit lang ako, na ginagamit mo kapag kailangan mo. Kapag hindi na ako kailangan, itatapon mo na lang ako. tama ba? Ayoko rin naman na ganito ang mangyari. Sa totoo lang, binalak ko pa sanang pabayaan kang umalis na may dignidad. Pero kasi, kayo rin ang nag-push sa akin, hanggang sa wala na akong nagawang paraan kung hindi putulin ang lahat. Love, pag ikaw na ang naging presidente, habang naka-maternity leave ako, kailangan si E. Fairfax ang mag-alaga sa akin. Sige, walang problema. Pagdating ng panahon na yon, ipapabantay ko sa iyo ang chief ng OBGYN, araw at gabi, walang mintis.
Kapag hindi niya binigay ang lahat, tatanggalin ko siya bilang presidente gamit ang kapangyarihan ko. Love, pangako, bibigyan kita ng malaking, malusog na baby boy. Pakiramdam ko, masaya rin ang mama mo. So, yan pala talaga ang pakay mo. Hindi ko hahayaan na ikaw ang maging presidente. Ngayon na, nag-resign na si E. Palmer. Ako na lang ang natitirang vice president sa ospital. Saka, ako ang kilalang doktor sa buong ospital. Kung hindi ako ang susunod na presidente, sino pa ba ang pwedeng maging siya? Akala mo ba, ikaw lang ang karapat-dapat sa posisyon na to? Camila, hindi ka naman vice president, chief ka lang ng OBGYN department, at hindi ka pwedeng ma-promote agad-agad na presidente. May karapatan akong gawin yon. Anong palagay mo at tingin mong kwalipikado ka? Huwag mong sabihin sa akin na naniniwala ka rin na ikaw ang vice president ng ospital. O sige na, ipakita mo nga ang opisyal na appointment. Yung appointment letter. Wala ako nun. Wala kang ang appointment letter, pero nagpapanggap ka pa ring vice president. Pwede rin naman akong magsabi na ako ang president dito. Tingin mo ba may maniniwala? Makinig ka. Yang gimmick mo, siguro mapasahan mo pa yung iba. Pero sa akin, hindi ubra yan. Patrick, may nakalimutan ka ba? Anong nakalimutan ko? Itong ospital na ito, pagmamay-ari ng Fairfax Group. Yung vice president. Pwedeng ipromote dito mismo sa ospital. O kaya, direktang italaga ng group. Pigilan mo na ang panloloko. Malaking korporasyon ang Fairfax Group at ang ospital natin, isang maliit lang na branch sa ilalim nila. Bakit naman mag-aaksaya pa ng oras ang group para magpadala ng isang vice president? Itatalaga si Jonathan Harlow bilang vice president ng Fairfax Hospital. Talaga bang galing sa office ng Fairfax Group ang pirma nito? Sapat na ba sa'yo ang appointment letter na to? Sino ka ba talaga? Bakit ka biglang nilaglag ng group dito bilang bagong vice president namin? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, hindi ka kailanman magiging presidente. Sino ka nga bang tingin mo sa sarili mo? Kami ang pinakamagaling na hospital sa buong Lion City. Ano bang dahilan para maging vice president ka dito? Love, kuhang-kuha ko na. Ito ang background niya. Mas gusto ko tuloy makita kung saan galing itong random na tao. Jonathan Harlow, Chief Cardiac Surgeon, Mason Healthcare Group. Pinangunahan niya ang team sa marami breakthrough sa heart surgery. Sa credentials mo, pwede ka sa kahit anong top hospital sa buong mundo at maging pangulo. Bakit pumunta ka pa sa maliit naming private hospital? Hindi mo deserve malaman yon, CJ. Kahit vice president ka, so what? Ako ang pinakamagaling na surgeon dito at alam yan ng lahat. Pinaghirapan ko ang posisyon ko sa isa-isang surgery, sunod-sunod na operation. Kinikilala ng lahat ang skill ko sa surgery. Ano bang laban mo sa akin? Patrick, nakalimutan mo ba lahat ng nagagawa mo sa surgery? Kay Harlow, kaya rin niya gawin. Baka nga mas magaling pa, mas exceptional kumpara sa'yo. Kahit expert ka sa so what? Hospital hindi lang operasyon. May relasyon at koneksyon sa likod ng eksena. Ang mahalaga, kapag may bagong presidente, ang tinitignan niya kung gaano karaming benepisyo ang madadala niya para sa lahat dito. Patrick, akala mo mas malakas ang koneksyon mo kaysa sa Fairfax Group. Tingin mo ba ipapanganib ng mga tao dito ang kalagayan nila at babanggain ang Fairfax Group para lang sa'yo? Mahal, hindi mo ba napapansin na parang ang weird naman? Anong word? Itong lalaking to, sobrang invested talaga sa pagprotekta kay GK Fairfax. Sa totoo lang, mukhang matagal na talaga silang magkakilala. Yung relasyon nila, parang may laman pa bukod sa normal lang. Kayo ba magkakilala na kayo? Ikaw ay... Naalala ko na bigla, ikaw pala ang unang boyfriend ni Camila. Ang saya naman yan. Ibig sabihin hanggang ngayon, may connection pa rin kayo. Aaminin ko. Noon, kami ni Camila. Nagkaroon kami ng relasyon. Pero 8 taon na ang nakalipas. Dahil sa akin, naghiwalay kami. At lahat ng taon na yun, ni minsan, hindi kami nag-usap. Sinasabi mong walang kontak. Sino namang maniniwala doon? Kung totoo talagang hindi kayo nag-uusap, bakit ka biglang susulpot para iligtas siya? Paano mo nga ba nalaman na may operasyon siya ngayon? Patrick, hindi lahat ng tao kasing likot ng konsensya mo. Mahal, hindi mo ba weird na bigla na lang niyang gustong magbuntis para magsopas ng anak? Kung gusto niya ng anak, bakit hindi niya ginawa noong 8 taon na ang nakalipas? Bakit kailangan pa niyang hintayin ang ngayon? Sa totoo lang, tingin ko, hindi niya talaga gustong magkaanak ka. Gusto niyang magkaanak ng lalaking to. Camila, putangina mo. Nagawa mo pa talagang lokohin ako at naghanap ka ng ibang lalaki.
At pati, pinayagan mo pa siyang kunin ang posisyon ko bilang presidente. Patrick, sa loob ng 8 taon, wala akong ginawa para pagtaksilan ang kasal natin. Huwag mo akong pagbintangan. Ako ang nag-aakusa. Siya ang chief physician sa Mason Healthcare Group. Kung hindi mo siya lover, bakit siya mismo ang sumagot sa'yo? O ano? Anak ka ba ng bilyonaryo? Tama ba? Tingnan mo nga kung sino ang nagsasalita. Camila, hindi ako makapaniwala na ganyan ka pala kadumi. Ikaw, Tumigil ka. Jonathan, sino mag-akala na pati tira-tira ko, papatulan mo matanda na gaya niya? Hindi ka talaga mapili. Ayusin mo ang pananalita mo. Ayan, dumedepensa ka na kaagad. Para sa kabit mo, no, CJ? Paano kung ngayon, ipaspil ko lahat ng baho nyo sa isang tarpaulin at isabit ko sa harap ng ospital kasama ng mga litrato nyo para makita ng lahat kung gaano kayo kadiri na magkasintahan. Sisiguraduhin kong hindi kayo makakapalag at hindi na makakapagpakita dito kahit kailan. Patrick, hayop ka talaga. At kapal din ng mukha mo para magsalita ng ganyan. Ngayon, bibigyan ko kayong dalawa, mga matagal ng magkasintahan, ng eksaktong nararapat sa inyo. Sisiguraduhin kong pareho kayong tuluyang masisira. Tuluyang masisira. Ang dapat na masira, ikaw. Si UT Harlow at ako ay magkaklase lang noong kolehiyo. Kailanman, hindi kami gumawa ng kahit ano para traidorin ang kasal natin. Siya ang una mong boyfriend. Kung hindi kayo nagkakontakan, bakit siya bigla na lang lumitaw, galing sa kung saan para iligtas ka? Sa nakaraang 8 taon, ano talaga ang tinatago mo sa akin? Nakakadiri. Sa loob ng 8 taon na to, nagtatrabaho lang ako sa Mason Healthcare Group at ni minsan, hindi ako umalis. Kahapon lang ako nakabalik dito sa bansa. Sabi mo kahapon ka lang bumalik, kaya dapat ba naming paniwalaan ka agad? Sa dali ng biyahe ngayon, paano ko malalaman kung kailan ka talaga nakabalik? Walang nakakaalam, di ba? Gusto mo ng ebidensya, ha? Ito ang visa ko. Kumpleto dito lahat ng records ng pagpasok at labas ko sa Lion City. Kung kailan ka bumalik, wala yang kinalaman sa akin. Siya ang unang nagloko, siya ang sumira ng kasal namin. Gusto kong paalisin siya, na walang dalang kahit ano. Arnold. Mas mabuti sigurong asikasuhin mo muna ang sarili mong problema. Ano naman ang dapat kong alalahanin? Bilang lead surgeon, iniwan mo ang pasyente habang nasa operasyon at muntik nang magdulot ng malaking aberya sa ospital. Kaya sabihin mo, ano sa tingin mo? Ang gagawin sa iyo ng Fairfax Group. Sige na. Aminado akong talo na ako, pero ang mahalaga, ayos lang ang pasyente. At sa susunod na linggo na ang araw ng eleksyon para sa presidente, talaga bang iniisip mo na marami ang boboto sa iyo, ikaw na bagong empleyado lang? Alam mo ba talaga kung paano gumagana ang mga bagay sa totoong mundo? Wala kang karapatang makipagkompetensya para sa posisyon. Ikaw, tanggal ka na. Nakakatawa talaga. Sino ka ba sa tingin mo? Ano bang karapatan mong tanggalin ako? Dahil lang ba ikaw ang nagpasabi sa intern anesthesiologist na sadyang gamitin ang maling dosage ng anesthesia? Halos magdulot ito ng malaking aksidenteng medikal. Bukod pa doon, noong pinakakailangan ng pasyente ang agarang gamutan, pinili mong sumuko at itigil ang resuscitation niya. Kahit alin doon, sapat na para tanggalin ka. At ikaw din, tanggal ka na rin at pananagutin ka namin. Mahal, ayokong makulong. Tulungan mo akong pakiusapan si Presidente Wilson. Hindi mo ako kayang takutin. Halata namang aksidente lang ang nangyari. May ebidensya ka ba? Ligtas na nakahiga ang pasyente sa kama ng ospital. Pwede ko kayong kasuhan ng paninirang puri at maling akusasyon. Gusto niya ng ebidensya, di ba? President Wilson, ipakita mo sa kanya ang ebidensya. Love, sa tingin mo ba meron talaga silang ebidensya? Anong klase ng ebidensya kaya meron sila? I mean, hindi naman siguro sila makakapagdemanda gamit lang ilang syringe, di ba? Patrick, may mga ebidensya na hindi basta-basta nawawala. Anong ibig mong sabihin doon? Kung gusto mo ng solusyon, kayo na ang mag-ayos niyan. Pag stable na ang pasyente, babalik ako para sa operasyon. Tara na. Lil Arnold, Sandali, Arnold. Ay off mo na. Ay off mo na. Ay off mo na ngayon. Baby. Baby. Nagkamali ako, mahal. Baby. Mapapatawad mo ba ako, please? Mapapatawad mo ba ako? Babe, nagkamali talaga ako. Hindi ko kayang mawalan ng trabaho. Matutulungan mo ba akong magmakaawa para sa akin? Baby, mahigit 30 taon na akong nagpakahirap mula sa sobrang hirap na baryo hanggang sa narating ko ngayon. Kapag kinuha nila ang posisyon kong ito, wasak na ang buong buhay ko. naisip mo ba kung magkakaroon ng araw na ganito? Nung iniwan mo ang pagliligtas ng buhay at napasok ka kay Talia? Camila, paano mo nagawang maging ganito kalami?
Katapos ng lahat ng pinagdaanan natin. Pero puro lason ka lang sa buhay ko. Patrick, ikaw ang pinakahuling tao na may karapatang magsalita tungkol kay Ear Fairfax. Hindi ako karapat-dapat. Ang dami ko nang ginawa para sa kanya. Ako ang nag-asikaso ng marami niyang problema sa ospital. Kung wala ako, sa tingin mo ba makakamit niya ang posisyon bilang chief ng OBGYN? Patrick, naaalala mo ba noong ipinadala ka ng ospital para mag-aral ng pinakabagong technique sa heart surgery? Nung panahong yon, si Ear Fairfax ang gumastos mula sa sariling bulsa para makapag-training ka sa ibang bansa para hindi mo maramdaman ang bigat. Ako mismo ang inutusan niya na gamitin ang pangalan ng ospital para mabigyan ka ng oportunidad na mag-aral. Ano? President Wilson. Ngayon, araw-araw na lang nag-aalala ng sobra si Patrick. Iniisip ko na baka ipadala ko siya sa ibang bansa para matuto ng mga bagong teknik sa operasyon sa puso. Sa ganung paraan, pagbalik niya, masisiguro niyang mananatili siyang doktor dito. Kaya pala ito talaga ang pakay mo, Dr. Fairfax. Pag-ari ng Fairfax Group ang ospital na ito para sa ganitong bagay. Sabihin mo lang sa amin, maaari naming ayusin yan ng grupo. Hindi. Mataas ang ambisyon at pride ni Patrick. Kapag inayos ko ito sa ganunong paraan, baka hindi niya matanggap iyon kahit kailan. Kaya naisip ko, pwede bang gawing parang ang ospital natin ang magpapadala sa kanya sa ibang bansa para mag-training pa? Ako na mismo ang sasagot sa lahat ng gastos. CJ, ako na ang bahala sa mga preparasyon. Naglabas lang naman siya ng pera para sa akin at hinayaan akong mag-aral. Hindi ba't dapat lang naman niyang gawin yon? Sa dami ng regalo ko sa kanya at mga pakain ko sa kanya at pati na rin ang mga ginastos ko para masuportahan ang pamilya. Abot siguro ng 1 milyon na piso lahat. O kahit na kalahating milyon lang siguro. Kalahating milyon, 1 milyon? Alam mo ba kung magkano ang ginastos para makapag-aral at makapag-training sa ibang bansa noong panahon na yon? 1,200,000 para sa isang slot lang at 3 lang ang slot noon. Kung hindi dahil doon, sa tingin mo ba, karapat-dapat kang maging pinakamagaling na siruhano sa ospital na ito? Hindi pa nga lahat yan. Noong 6 na buwan mo sa ibang bansa, lahat ng gastos mo, tulad ng pagkain, tirahan, pamasahe, pati napunta pa rin sa kanya. Isa lang yan. Sa maraming nagawa para sa'yo, ni Dr. Fairfax. Paano naging ganun kamahal yon? Malinaw namang, isa ka lang na galing sa simpleng pamilya. Saan ka kukuha ng ganun ng kalaking pera? Hindi mali yan. Sino ka ba talaga? Hindi mo kailangang malaman. Ang importante lang, tinanggal ka na ng grupo. Nakakatawa naman, akala mo ba porket sinabi mo, totoo na agad? Naniniwala ka bang ikaw ang chairman ng Fairfax Group? Ako ang vice president ng Lion City Hospital. Patrick! Ano? Natanggal ako. Ano? Sandali lang. CJ, Camila, ang lupit mo talaga. Pero so what, Lion City, hindi lang naman isang ospital meron. Magiging totoo ako sa inyo. Si President Taylor ng Heartcrest Medical Group, nangako na mag-invest ng $1 isagi sa akin at ilalagay ako bilang in charge sa bagong ospital. Patrick, ang galing talaga ng operasyon mo. Gusto ng kumpanya namin magbuo ng mas malapit na partnership sa iyo. Nagpe-prepare kami ng $1 isagi investment para suportahan ang bagong research project sa sakit sa puso. Ikaw ang magiging Chief Director ng project. CJ, salamat President Taylor. Mas lalo ko pang pagbubutihan. At tandaan mo, alagaan mo ng mabuti ang asawa mo, ha? Kasi, yung mga lalaking marunong mag-alaga ng asawa, sila ang nagkakapera talaga. Naman, tama ka. President Taylor, mag-aaral talaga ako sa'yo kung paano maging mabuting asawa. Heartcrest Medical Group. Hindi ba yan ang kumpanyang itinayo ni Dad para sa akin? Saka, ako ang may 100% ng shares. Pinagsabihan ba ni Dad si Patrick na kontakin? Hindi mo ako pinaniniwalaan, ano? Hintayin mo lang at makikita mo. President Taylor, si Patrick ito, sabi mo noon, mag-i-invest ka ng $1 isagi sa akin at gagawin mo akong taong mamamahala sa bagong ospital ng Heartcrest Medical Group. Pinag-isipan ko at napagdesisyonan kong tanggapin ang investment mo. Chairman, tumatwag si Patrick. Sabihin mo sa hayop na yon na hintayin ako sa ospital. Patrick, sakto, nasa ospital mo ako ngayon. Magkita tayo dito sa ospital, mamaya para mapag-usapan ng maayos. CJ, kung ikaw mismo ang pupunta rito, astig yon, hihintayin kita dito sa ospital. Camila, alam niyo ba kung sino ang tumawag sa akin kanina? President Taylor ng Heartcrest Medical. Nangako siyang mag-i-invest ng $1 isagi sa akin. Pagdating ng panahon, mabibili ko na itong luma at pinabaya ang ospital.
Paano kung Fairfax Group ang kakampi mo? Pag nakuha ko na, ang US dollars is a na investment, galing Heartcrest Medical Group, kahit mismong presidente pa, ng Fairfax Group ang dumating dito, mapipilitan siyang igalang ako. Han, sa pagkakataong to, siguradong yayaman ka na. Nasa likod mo na ang Heartcrest Medical Group. Sino pa kaya ang magtatangkang babanggain ka? Kaya, sumama ka lang sa akin at enjoyin lang natin to. Hindi tulad ng ibang babae diyan. Hindi na nga magkaanak, nagmamataas pa. Patrick, bilang nag-iisang shareholder ng Heartcrest Medical Group, sinasabi ko sa iyo, hindi ako mag-i-invest sa iyo. Ano, ikaw lang ba ang tanging shareholder ng Heartcrest Medical Group? Totoo bang Heartcrest Medical Group ay may isang shareholder lang talaga at yung tao na yon ang may hawak ng 100% ng shares? Pero sabi-sabi, isa lang daw siyang tagapagmana mula sa mayamang pamilya. Ang dami talagang mga Fairfax dito sa mundo. Karapat-dapat ka ba talaga? Ang labo naman nun. Kung siya ang tagapagmana ng Fairfax Group, edi ako ang anak ni Sophie Monroe. Patrick! President Taylor, buti naman at dumating ka rin sa wakas. Nangako ka sa akin na mag-invest ka ng US dollars isa sa akin. Hindi ko kayang magdesisyon para sa bagay na to. President Taylor, ikaw ang general manager ng Heartcrest Medical Group. Kung hindi ikaw ang magdedesisyon, sino pa? Ito ang boss ko, Neil Fairfax. Neil Fairfax. Paano naging posible na mas mataas pa siya kaysa kay President Taylor? Kung mapalapit lang ako sa kanya, hindi ko na kailangang mag-alala habang buhay. Neil Fairfax. Hello. Gusto ko lang sanang sabihin, kung willing kang mag-invest ng US dollars isa sa akin, siguradong sa loob ng 3 taon, hindi pala. 2 taon lang, kaya kong pagsamahin lahat ng ospital sa Lion City. Pagdating ng panahon na yun, ikaw na ang masusunod sa buong medical field. Ginoong Fairfax, hindi mo na kailangang problemahin ang babaeng parang baliw na yon. Kanina lang, paulit-ulit niyang sinasabi na pagmamay-ari niya raw ang Heartcrest Medical Group, tapos bigla na lang siyang nagpakilalang Fairfax din siya. Camila, anak. Pasensya na, nahuli ako. Sorry kung napagdaanan mo yon. Tay, Tay, bakit siya ang tatay niya? Pwede kayang. Tay, patawad. Kung nag-alala ka, si Jonathan ang nagligtas sa akin. Ang mahalaga ligtas ka. Yan lang ang importante. Jonathan. Salamat. Trabaho ko po talaga yon. Pangako, gagalingin ko ang sakit mo. Hindi ko hahayaang masayang ang 8 taon. 8 taon? Di ba nagkasundo tayo na sa iisang ospital tayo magtatrabaho? Bakit gusto mong mag-abroad pag graduate mo? Camila. Patawad. Jonathan, naniniwala ako sa'yo. Camila. Mula ngayon, hayaan mo na lang si Dad ang mag-asikaso nito. Sisiguraduhin kong hindi ka kailanman maagrabyado. Sino ka ba talaga? Ito ang chairman ng Fairfax Group, ang nag-iisang shareholder ng Heartcrest Medical Group. Naipasa ko na lahat ng shares ko sa Fairfax Group kay Camila. Si Camila na ngayon, ang chairman ng Fairfax Group. At ako, isang ama lang na pinagtatanggol ang anak ko. President Taylor, ipaalam mo sa buong medical community na blacklisted na si Patrick simula ngayon, naiintindihan ng Fairfax. Paano niyo nagawa ito sa akin? Paano ito nangyayari? Paano ito naging posible? Plano ko nga sana na bigyan kayo ni Camila ng share sa Fairfax Group. Ano? Bibigyan mo ako ng ownership sa Fairfax Group. Dad, manugang mo pa rin ako. Hindi pa nga kami ni Camila naghiwalay. Dad, pwede kong palitan ang apelyido ko. Pwede kong gamitin ang Fairfax bilang apelyido ko. Simula ngayon, ako si Patrick Fairfax. Patrick, mag-divorce na tayo. Hindi ako papayag sa divorce. Asawa mo pa rin ako. Camila, baby, patawarin mo naman ako, please. Dad, please. Dad. Pinirmahan mo na. Dad, ako na yata ang pinaka-worst. Literal na basurang tao ako. Dad, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Dad, nagmamakaawa ako sa'yo. Dad, pag napirmahan niya, sabihin mo na lang sa kanya na umalis. Ayoko na siyang makita ulit. Gets go. Patrick, kung ako sa'yo, makinig ka kay Emmer Fairfax. Kung hindi mo kakayanin ang magiging resulta.
Lahat sila akin. Lahat sila akin. Kasalanan mo to. Kasalanan mo lahat to, mapanirang babae ka. Patrick, sira ulo ka. Paano mo nagawang saktan ako? Sinaktan kita. Kung hindi dahil sa'yo, lahat ng pag-aari ng pamilya Fairfax, akin na sana. Ako ang panalo sana. Dalhin sila. Opo, sir. Dad, honey, Dr. Fairfax, pasensya na. Hindi ko kasalanan to. Dr. Fairfax, please. Camila, magaling ka na. Natulungan ka na ni Jonathan para gumaling. So, anong balak mong gawin ngayon? Dad, gusto kong magsimula ng foundation para tumulong sa mga pamilya na may kaanak na may sakit sa puso. Para maging malusog ulit ang mga mahal nila sa buhay. Alam mo, napagdaanan ko na lahat ng hirap, kaya sana makapagbigay ako ng proteksyon sa iba na nakakaranas ng bagyo. CJ, support ako sa'yo, sweetheart. Camila, pwede mo bang buksan ang pinto? Camila. Papakasal ka ba sa akin? Noong umalis si Jonathan ilang taon na ang nakalipas. Lahat naman pala ay hindi pagkakaintindihan lang. Ngayon na malinaw na ang lahat. Kayong dalawa, bagay na bagay talaga.